Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong part 2 o pangalawang interview ni Maharlika rito kay Cathy Binag. Kanina, kaninang tanghali nung naka-live tayo. Ngayon, nabanggit ho rito ni Cathy Binag na kasi sinaano ni Maharlika yung laman ng flash drive. Bakit hindi mo pa raw ilabas? Lalabas lang daw po yung kanyang flash drive, yung kanyang mga ebidensya. Kapag kami mangyari sa kanya, sana po may mangyari. Sana magbago ang isip. Now, ang tanong, bakit hindi niya kayang ilabas ang flash drive? Kailangan may mangyari pa sa kanya. Sino ang maglalabas? Kusang gaganon. Maliwanag lang ho ito na bukod po dyan sa kanya, meron pa silang ibang taong kasabwat pang lilitaw. Ito nga ho it is a series. Okay? Na mga pabitin na estilo ho ni Maharlika. Katulad ng Pulburon video, tragis na yan, halos 2 taon o humigit kumulang 2 taon bago nakapaglabas ng Pulburonic video. Tapos yung lumabas, isang actor na minake-upan, minanipulate lang nila yung kulay, yung ilaw, di ba? Para hindi rin naman ito magmukhang luma, para magmukhang luma, tapos hindi ma-detect ng deepware at masabing ito ay genuine kasi nangyayari ngayon kapag ka mga pictures ay ginagawa, dinidetect ito pa ay deepware, hindi. Kapag ka hindi deepware ang naisip nila, then it must be genuine. Paniniwalaan ng taong bayan, lulusubin si PBBM. Nung makita ng taong bayan, pinagtawanan. Bakit? 2012 yung akusasyon sa video na yon. Tapos yung pagmumukha na andun sa video ni Maharlika na si PBBM daw nagtatawas. Diba? Yung mukha pang 2024. Doon pa lang tinatanga na tayo ni Maharlika . So hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Kanina pinakikinggan ko sila. Sabi nga ni Maharlika, bakit ganon? Nandyan ka na. Lumabas na si Morales. Ang hirap dito sa ating bayan. Hindi pinaniniwalaan ang ganyan. Kailangan pa. They need more evidence na ilabas. Sabi niya. Tapos kunwari inosente, hindi niya alam. Nagtanong, ayun bang laman ng yung mga ebidensya mo, yung flash drive mo daw, bakit hindi mo pa ilabas yung laman? Aba, oo nga naman, ba't hindi ilabas ka ako ang laman? Sabi ni Cathy, lalabas lang daw ang laman yan kapag may nangyari sa kanya. Yung pinagkakatiwalaan mo, kung meron talaga, di ba? Sa tingin mo naman kaya, ilabas pa yun if you're dead? Di ba? I'm not wishing death for her. Pero sinasabi ko lang, paano kung totoong mangyari na nga sanang mamatay ka na, may mangyari sana, may mangyari sa'yo, hindi ka nakakasiguro na yung taong yun ilalabas pa yan. Diba? Ngayon, sabihin ko na po sa inyo mga kababayan, kung ano po yung laman. Alam ko yung laman . Sinong gusto ng kopya? Alam ko yung laman ng kanyang flash drive. Sabihin ko sa inyo kung anong laman. Ito po. Ang laman po ng kanyang flash drive ay, ito talaga, totoo, seryoso. Seryoso ko talaga, pero biro. Ang laman ng flash drive ni Cathy Binay ay kanya pong statements. Mga sworn statements niya. Putang inang yan. Sabi ko, kanina nung napakinggan ko sila, anak ng puta. Sworn statement ng isang tao na questionable ang credibility. Hindi ko naman sinasabing questionable dahil sa kanyang love life. Hindi ho. Questionable ang credibility dahil po sa kanyang malalim na connection sa mga Duterte. Aside na siya po ay taga Davao. 'Di ba? Yung tropa ni Digong, mga tropa-tropa rin, yung mga anak ng dito ni Duterte, mga tropa rin niya. At siya mismong nagsabi nung unang paglabas niya, naawa siya kay Sara, kaya niya ginagawa yan, kaya siya lumabas. Doon pa lang kaduda-duda na. Mainam nga kako sana kung walang interest, wala siyang connection sa mga yon, just lang talaga, di ba? Na parang nakita niya, yun ang di ba? At yung statement, yung kwento, makatotohanan. Anak ng tutsyang .
'Di ba? Hindi eh, ang layo sa katotohanan eh. Ito yung unang akusasyon niya. Pero mga kababayan, seryoso. Yun pong kanyang ebidensyang sinasabi, I don't know kung ilabas pa niya. Then nadulas na ang dila niya, ang laman nun ay mga ano lang niya, mga statements niya, walang video. Mga ano lang niya, sworn statement, yung mga affidavits lang niya. Tapos na pinangalanan niya kung sino-sino yung mga tao na nandoon. Sabi yan, Voltis 5, Buisit, inaming siya ang tumitira ng coke. Diba? O ngayon, eto, tingnan nyo ha. The way they do it, wala saan pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak. Ito yung unang akusasyon niya ha. Diba? Tapos dito ho, kanina naman, tinatanong siya ni Maharlika kung sino dyan sa tatlo na yan. Etong nandito ho sa video, mga kababayan, and shout out dito sa gumawa nito, no, credit sa'yo, hindi ko alam kung sino, pero salamat. Pinakita niya ho rito, anong itsura ng mga batang ito nung mga 2000, taon na yan ng 2012. Okay? Pinababayaan lang magdroga eh, di ba? So, Really? what else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, I mean, even the Marcoses, their yeah, kids. you can Di ba? Grabe, no? Ayan na naman ho si Lauren Badoy eh. Really? Even the ganyan rin ang ginawa niya doon nung si Ka Eric, yung revelation ko no, na in the form of accusation, ganyan din ang ginawa doon ni Badoy. Nalala niyo yun, di ba? Gatong kunwari, kunwari, patanong-tanong. Isipin niyo mga itsura ng mga to, ganong petsa. Nagda-drugs. May amats ng mga to, di ba? Tingnan nyo, si Sandro at the time, 18 years old. Ito namang, tawag dito si Vincent, ay 15 years old noong 2012. Tapos tong isa, si Simon. pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Nito nun, 17. Di ba? Talagang may, ang pinalilitaw niya rito ay sa ganyang murang edad, dalawa po diyan daw nagdodroga. Sa una niya ng kwento tong mga anak pinababayaan lang. Ngayon, eto pakinggan nyo. Sa inupo. Ops, hindi mo na yan. Teka. Something wrong. Alam mo di ba? So, Ito. what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon, tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya Naman may pang state. yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalokan ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto Diba? Ito yung sinasabi ko nga So, dinamay na rin niya yung sarili niyang anak, and I don't care kung yung anak niya, whether it is true, diba, na nagdroga. Sabi naman niya kasi dyan, alam naman daw po ng lahat, public naman daw po. No. Okay, kung yung anak niya addict, diba? Sabihin natin, kaibigan ng mga anak ni na PBBM yung kanyang anak na addict. Ibig bang sabihin, addict din yung anak ni PBBM? Ang sinasabi rito ni Cathy, ito yung gusto nilang palitawin, mga anak ni PBBM ang nag-impluwensya sa kanyang anak na maging addictus benedictus. Dito ho sa portion ng interview ito, isa lang ho talaga ang maliwanag ritong tinatarget niya. Gaya ng binabanggit ng kaibigan niya na nilabas natin yung video na pinagsasabihan siya itong i-booking siya.
Until now, hindi siya nakaka-move on sa paghiwalay sa kanya ni Tony Boy. Kasi nga naman, binawi ni Margie Moran ng tunay na asawa at minamahal ni Tony Boy. Diba? Binalikan ni Tony Boy, si Margie Moran. Yun ang bumawi ng mansyon. Diba? Naakala niya, sa pamumuhunan ng Kipay, magkakamansyon ng tuluyan. Hindi ho niya alam, pwede ho talagang bawiin ng tunay na asawa yun. Pag-aari niya rin yun eh. Siya, walang pag-aari. Wala nga pwedeng manahin yung mga kabetsing eh. Gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan Opo. ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang Opo. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak o 1 anak lang? 2. Yun, 2. Diba? 2 yung mga anak. Pero, ang tanong, papangalanan niya ba? Hindi ko papangalanan mo. Okay, hindi raw niya papangalanan. Gago lang talaga, di ba? Yan yung style nilang pabitin. Kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung nagkwento-kwentuhan kami nung press conference after that. So matagal kaming hindi nagkita-kita ng mga kapwa natin political vloggers. Na yung iba, the last time na magkita-kita kami, that was April pa, 27. Di ba? 2022. Oh, bago mag-election pa yon. So, masaya kami nagkita-kita, lalo na nagkaroon kami ng mga away-awayan, alit-alitan, ganun. So, yung mga alam ko si Mike Cervera, binanggit na rin niya to eh. Kinausap sila, di ba? Tapos sinasabi nila Maharlika na mayroong pulburon video. Puro pulburon video. Bagong-bago pa lang si PBBM noon. Actually, minadali nga na mabuo ang grupong UVIP, UVI PUP. Oh. Kasi papa-register, bla bla bla. Kasi ang gusto nilang mangyari, o makinabang uli yung mga dating mga vloggers ng Duterte admin na nakinabang sa panahon nila noon, kumita, mga binabayaran talaga. Yan, inamin ni Nino Barsaga rin. Diba? Nino Barsaga was not a member of UVI PUP. Hindi siya miyembro noon. Pero dumating yung chance na nga sa kanila, kinakailangan na nating piliin, magkaroon na ng calling. Sino ba talaga ang sapanig? Si Tatay Digong. Isipin mo yan, Marcos administration na yon. Binigyan na ng kapangyarihan sila ron. Yun nga ang mahirap. Kapag yung, hindi ba ino-oppose po yan dati? Ang sabi ko nga kapag ang mali rito ni PBBM, kapag ginaya niya ang ginawa ni Estrada, na mag-appoint ka ng mga taong galing sa iyong kalaban. Si Duterte nag-manifest na noong 2021. Pag in-appoint mo ang mga galing sa kanya, lalo tineregalo niya, isang buong puwersa ng kanyang mga dati niyang tauhan, ibibigay raw kay PBBM. Lahat po pag may gulo, sabay-sabay ang mga yan mag-aaklas. Parang nangyari kay Erap, sabay-sabay nag-aalisan, magkakasunod naman yung iba. Di malaking kahihiyan, pilay ang gobyerno. Di ba? At hindi nga ako nagkamali. Ayun, nakumpirma yung aking sinasabi. Di pa nakakaupo, may pulburon video na. Pero tagal lumabas. Kaya nung marinig nila nung sinabi ni Maharlika na wala sa akin ang kopya ng pulburon video, pero meron. Doon na sila nagsabi, ay po, sana niloloko talaga tayo nito. Sila Mike, maaga pa, hindi sila naniwala agad. Hindi sila naniwala. Lalo nung tumatagal. Si Sangkay dyan, talagang hinintay niya pa talaga yung paglabas ng pulburon video. Tapos walang nilabas. Diba? Kaya sabi nga nila, buntik din kaming maligaw ng landas. Galit na galit si Maharlika nun sa kanila Ngayon, ganito rin. Delay din. Diba? Delay din ang ginagawa. Kesyo kung may mangyari sa kanya. As if naman na may mangyayari sa kanya. Marcos Jr. Apps. Mamaya yan. Ito. Wow. Pero pag nag-comment siya,
sabihin ko. Pag Alam nag-comments niyo yun. ka. Eh, Mhm. Pero alam na nila yun. Yun yung tinutukoy niyang pag nag-comment siya. Sina PBBM, si Atty. Lisa. Pag nag-comment daw, ilalabas niya, oh, patulan nyo na, mag-comment na kayo. Di ba? Mag-comment na kayo. Para ilabas niya na magkatawanan na naman uli. Si Mario Joseph. Feeling nila bomba yung pasasabugin. And again, ang pagkakaintindi po kasi nito ni Cathy at ng mga pulmoronics, kapag ka naglabas ka ng sworn statement, pinanumpaang salaysay, ibig sabihin po totohanan na. Tandaan nyo, kahapon lang, di ba, nahatulan ng guilty si Morales dahil po sa perjury. Oh. So kung yan ay sinumpaang salaysay niya, dadaan po yan sa scrutiny. Maku-question at maku-question siya doon. Mapipilitan na palabasin sa kanya yung mga pruweba niya. Hindi po pwede yung style ni Maharlika. Tignan nyo nung dinimanda ito ni Abel Bacudio. Oh. Anong nangyari ngayon na nakita natin doon? Na totoo ang ebidensya ni Maharlika, galing lamang po sa laway-laway. Ano ebidensya niya? Na isinabmit doon sa korte sa Amerika ni Maharlika. Isinabmit niya po, screenshot lang. Screenshot na sumablay pa, may inedit pa nila, nagkamali pa tuloy. Iba yung nasa translation, iba yung laman nung isinabmit nila. Though they already corrected, pero nakita na rin po ng jury dapat yung evil intent nila. They tried to malign the jury. Buti nakita rin yun ng abogado ni Abel at na-question yun. Isang punto yun na pinunan nila yun sa sinabmit ni Maharlika. Yung ginamit niya kasi yung anti-slap law. So, nag-submit siya ng petition na yun. Yun na nga, Watusi lang pala. Watusi. Ano yan? Denyo magegeba ang mga Duterte. Suled kami, mga Bisaya. Nanay ko Bisaya, ayaw nga kay Duterte. Hangga kamatayan basta para kay Duterte. Sige nga, magharakiri nga kayo, maglaslas nga kayo ng pulso. Sige nga. Basta mga Bisaya, suled Duterte kami. Kaya mga langaw at kakampwet, baha sa Luzon, ha 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 ha. Huy, minsan lang kaming bahain. Kayo kada moist lang ng gabi, bumabaha ang Davao. Ay nako, kayo talaga wala kayong maisip na matino. Sige, pakinggan uli natin to. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Sobrang public yan. Walang iya kayo ngayon kung halang nabalitaan na yung anak ni PBBM nagdodroga eh. Yung anak nga nito, hindi ko alam. Hindi ko makilala anak nito eh. Anong public? Ngayon, public knowledge na yung anak mo pala addictus. Tapos dinadamay mo yung mga anak ni PBBM. Diba? Sino po ba dito ang mukhang addict? Sige nga. Asan na si yung Solid? Asan si Solid? Ito si Smug. Ay, Smuglas. Ano masasabi mo dyan? Sino mukhang addict dyan? Hindi yan edit ha. Hindi yan edited. Totoong itsura yan. Diba? Sino mukhang addict dyan? Yung mga lutang kausap, lutang magsalita. Sino kaya sa mga yan? Diba? Yung in the middle of something, biglang nakalimutan yung sasabihin. Tapos dadaanin na lang sa, lutang ina, patayin ko kayo. Sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabanggit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman Marami ilan kaya yun? bully because of their fame, power, and money. Yeah. Okay? Tapos, eto na naman, comments na naman yung iba. Merong part ng interview si Cathy Binay, bakit walang reaksyon ng mga BBM vloggers, walang reaksyon ng Malacanang.
Sabi ko po, Tres naman, Brad. Paano magre-reaction? Wala namang bago ulit. Di ba? Ipinahamak niya pa yung sarili niyang pinahiya niya. Di ba? Inanunsyo niya anak niya, although 5 yun. Siyempre, sinong adik doon? Oh, yung mga nasa hustong gulang na, alin doon sa mga yun. Di ba? So lahat po ng mga anak niya, pinaghihinalaan po tuloy ng mga drug addict. Ito. Sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na Maaaring kasama sa USB. Pero sinasabi ko sa inyo, affidavit lang yun. Sworn statements lang ang laman ng kanyang flash drive, ng kanyang USB flash drive. Na kailangan pang i-cross-exam yan ang integrity niyan. Kailangan mapatunayan niya yung mga sinabi niya ron. Tingnan nyo ha. Boroni. Ako, yung isa, na kasi nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Okay. So si Altenco daw, tapos sa Malacanang meron din. Bakit sinasabi nila ngayon sa Malacanang meron din? Prior to this, mga kababayan, ilang buwan nang nakakalipas, nang sinabi rin nila Maharlika, di ba, na nanawagan sila noon sa PSG, na sinasabi nila, alam ng PSG yan. Yan yung, nalala nyo si Duterte? Sinabi niya noon yan, that was January 28, 2024. Yung unang-unang mautogs sa Davao City. Doon yung sinabi niya may presidente tayong bangag noon. Bangag pa rin ngayon. Yun. Tapos sinasabi niya na alam yan ng PSG. Saan ka namang nakakita na magdodroga ka? Baka nga nung nagmamariwana siya sa Malacanang to keep him up, to keep him awake. Kasi lagi natutulog pag-araw. Hindi niya rin pinakikita ron sa mga PSG. Di ba? Sipin mo yun. Magdodroga ka, cocaine. Ang putya, magaganong singhot-singhot ka ng cocaine. Papakita mo sa PSG. Napakasira ang tuktok mo nun. Di ba? Meron pa nga silang sinasabi rito na kung i-raid ba ng PIDEA, yung biglaang raid ng PIDEA, may makukuha ba sa Malacanang na mga paraphernalias, mga residue, mga ganon-ganon? Sabi naman ni Cathy, wala. Bakit naman wala? Kasi magbibigay daw ng tip. Hanip sa insinuation, di ba? So including PIDEA ngayon, dinudurog din nila ang reputasyon ng PIDEA. Para ma-challenge ang PIDEA, mapilitan na gawin yan, lusubin ng Malacanang at magsagawa roon ng raid. Malaki hong kahihiyan na ang Malacanang ni-raid ng kapulisan. Lalabas ito sa international ng PIDEA at ng PIDIG. Lalabas ito ngayon sa international media. Siyempre, ibibida agad nila yan. Di ba? So malaking kahihiyan sa gobyerno po natin. Sirang-sira po ang imahe ng ating bansa. Dahil po ang Malacanang mismo, the seat of power, mismo ni-raid because of illegal drugs. Di ba? Nakuha nyo na kung ano talagang gaanong klaseng kademonyohan ang ginagawa ng mga to. Kaya nga dapat ito sa dalawang to, awag dyan talagang tuluyan talaga itong kinakasuhan. Hindi pwede ang maximum tolerance na sasabihin yung guaranteed rights ng constitution natin, yung kalayaan sa malayang pamamahayag, 'di ba, yung freedom of expression, the most abused. Hindi na po ito, this is not about expression of your dissenting opinion. You are already accusing. 'Di ba? Paninirang puri na to, merong malicious imputation of a crime. Sa bansa po natin, ang Benedictus Addictus Acts ay pinagbabawal po ng batas.
Tapos ang purpose po ay masira ang reputasyon at pasok na pasok din po sa banga ito. Dahil may mga tao tayo, may mga kababayan tayo na napapaniwala nila. Lalo na yung mga walang talagang panahon para kitadanin. Sino ba talaga itong dalawang babaeng ito? 'Di ba? Si Pocahontas at saka itong si tawag dito, si Hitads. Sana kasuhan ito ni Altenco. 'Di ba? Para talagang tignan natin. Siguro sa taas po ng posisyon ni Altenco sa gobyerno, tama na po rito yung 500 million pesos, no? O kaya 1 billion pesos kay Cathy Binag. Di pala Binay, Cathy Binag. Bakit Binay nakalagay diyan? 'Di ba? Ganong kalaki ang hingiin na bayad sa danyos bukod pa ang pagkakakulong. Diyan kay Cathy. 'Di ba? And then sa Amerika, kasuhan din. Etong si Maharlika ng mga tao na sinisiraan niya. Na lalo yung mga nandun sa Amerika, gaya nung ginawa nung 3 na nagsampa na ng kaso laban sa kanya. Okay? Wala namang kwentang pasabog nonsense. Kaya nilagay ko lang sa halos pang huling topic natin. Sa kawawa naman po nag-ano sila kanina na ba't wala